Taurus, ito na yung reading mo for December 2025. Kung buong month ng December, anong meron? Possibilities, dapat mo i-expect mga messages. Thank you so much, Taurus, for dropping by. Bago ka man dito or matagal na. Thank you sa pagsubaybay, support. And kung bago ka, please don't forget to subscribe, like, or follow. Okay, for your overall energies, meron kang Eight of Swords clarified by the Fool. Uy, ang ganda. Taurus, kung na-stuck ka man recently, ito na yung freedom mo. Itong month na to, makakaalis ka na, magagawa mo na yung gusto mo, makakalaya ka na dyan, makakaalis ka na sa situation na yan, ano man yan. Nakakita ko magkakaroon ka ng panibagong opportunity, magkakaroon uli ng panimula, makakapag-start over again ka. O, in general yan ha, kung saan nag-a-apply sa inyo, sa career man yan, sa financial mo, sa love life mo, personal, pamilya. Maano na to yung period ng pagkakatali matatapos na Eventually, ma-free mo na rin yung sarili mo dyan, and mag-embark ka na again on a new chapter, a new connection, a new journey, ano man ito, or an opportunity, new chapter na uli. Panibagong simula na. Fresh, clean slate na uli. Kumbaga sa notebook, bagong page na naman na susulatan mo uli ng mga adventures mo, successes mo, or panibago mong love life. Charot. Pagdating naman dito sa iyong challenge, meron ka ditong Ten of Wands at saka Temperance. Uy, ang ganda. This is also a period of regeneration. Oo, makaka-recover ka na finally dito sa ang tagal-tagal mong napagod dito, ang tagal mo na stress, ang tagal mong nahirapan, matatapos na lahat itong mga pains na yan, mabibigat na dala-dala mo na yan, whether mga bayarin man yan, mga kung ano-ano, trabaho na natambak. And finally, magkakaroon ka na uli ng time for yourself, makaka-recover ka na uli Kumbaga kung dito, na-stress ka, napagod ka, hindi ka makaalis-alis, di ba? Yun na nga yun, makakaalis. Kasi matatapos na itong mga burdens na to. Makakaluwag ka na finally, magkakaroon ka na ng time para sa sarili mo, makakapag-recharge ka na. Tapos na yung mga mabibigat. Gagaan na rin eventually yung situation mo. So kahit na nafe-feel mo rito, dito sa challenge mo na ang bigat-bigat, dami mo pa rin daladalahin, huwag kang mag-alala kasi huhupa na rin yan. Marireach na rin yung hangganan matatapos na rin yung mga dapat matapos dito Marireach na rin yung destination. Kumbaga, yung mga burdens na yan, kung meron pa rin yan ngayon, this December, pwedeng makiklear out na yung unti-unti ng gagaan. Okay? Good news, good stuff. Meron ka ditong Ace of Pentacles at saka Eight of Cups. Uy, ang ganda. Panibagong simula talaga. There's an opportunity for you. Ang ganda-ganda ng Ace of Pentacles. Titigan mo. Ganda. So, may mga challenges, may mga bundok, pero maaaring yun na indication na merong gate dito. It could be na meron kang panibagong path to explore
na may mga challenges pero maaaring may naghihintay din sa yung success doon or opportunity. By the way, ito na nga, ino-offer na nga yung ng clouds yung opportunity sa'yo. Potential pa lamang to, hindi pa naman to talaga agad-agad na, uy, success na agad yan. Kasi Ace of Pens is something na ipupunla mo, aalagaan mo hanggang anihin mo. So, yun. Could be na may mga sisimulan ka, prospects, ideas, or opportunity na darating sa'yo at doon ka mag-i-start. Feeling ko lang kasi parang may gateway ng opportunity sa'yo dyan. Ayan, gate yan eh. At ayan na nga yung mga itinanim. Eventually, pag lumaki yung mga tanim mo, mamumunga, aanihin mo rin yung mga results na yun. Okay, kung aalagaan mo to. May potential to kung aalagaan mo daw. So, yun yung isang good stuff, advantage, or blessing na merong potential dito. Okay? And nakikita ko rin dito is pwede ka talaga mag-explore ng opportunities mo kasi itong 8 of Cups pag-alis yan eh. Paghahanap ng greener pastures yan. So, if ever na may mga plans ka rin mag-explore outside the country, outside this company na meron ka ngayon, pwede. Maaaring merong magagandang opportunities din na naghihintay sa'yo about to be explored, no? By the way, ito yung exploration, no? Si full card, lumitaw na sa overall energy mo. So, tumutugma naman. And everything is sunny. Nakikita mo yung araw na yun, maaliwalas. It's a good omen, good sign. Career, financial, kabuhayan. Ganda. Ayan na nga. Ito na yung mga pinaplano mo. Ito na yung mga paths. Ito na yung pag-i-explore. So, nakikita ko talaga ma-oportunidad, no? Ibig sabihin, blessed ka pagdating sa opportunities mo itong December. Sa financial mo, sa career mo, sa kabuhayan mo, maganda yung prospects mo. Actually, magkakaroon ka ng dalawang paths or options dyan. Makakapamili ka. No? Pwede ka makapamili. Yung palang blessing na yun na makakapamili ka. Kasi hindi naman lahat ng tao nakakapamili all the time. Iba, wala silang choice. Sa lang yung option nila. So, yan, nakikita ko dito. Wag kang matakot na mag-explore ng mga opportunities. Nalakasan mo yung loob mo. Tsaka huwag ka rin matakot na mag-live ng comfort zone mo. Tsaka yung mga plans mo, huwag mo lang silang panatiliin na plans lang na natutulog. Bigyan mo sila ng buhay. Bigyan mo sila ng action. Simulan mo. No? Hierophant, sa tingin ko, pwede itong mentor. No, na maaaring mag-guide sa'yo, makatulong sa'yo, mag-advise sa'yo. It could be an indication ng may mga gusto kang aralin, may mga bago kang matututunan, magti-training ka, mag-i-school ka, mag-upgrade ka ng kaalaman mo eh. Or it could be mga lessons learned, wisdom na mapupulot mo kung meron ka mga challenges na may encounter sa career mo, sa negosyo mo, or pagdating sa financial mo, sa love life mo. Queen of Swords saka Judgment card. Ang na-feel ko dito is merong mag-a-arrange ng usapan sa inyo. Maaaring mag-reach out, makikipag-meet, tapos meron importanteng pag-uusap. Oo. Or pwedeng iba dito, baka kinut off nyo na tong person na to, baka nag-end na, pero parang pwedeng may revival with the Judgment eh. Pwedeng meron something na nanunumbalik yung feelings or nanunumbalik yung person. Sabi ko nga, kung meron ng cut out dito, ikaw man yun ng cut out or siya. Pero ang nakikita ko is magkakaroon uli ng marireactivate yung connection ninyo kung nawalan man, kung naputol man yan. Ano man na nangyari sa inyo. Kasi parang may na-feel ako na pinutol na eh. Oo. Tsaka, parang may confrontation, paghaharap, pag-uusap. Call to eh. Wake up call to eh.
O, pwedeng iba sa inyo, maaaring nagkakaroon ng realizations doon sa side ng person mo or sa'yo. Kung nagkabaliktad man yung energies na binabanggit ko. So, definitely, nakikita ko maaaring ito ay sign ng pagbabalik or reconnection, pag-uusap uli. Unexpected, unforeseen, meron kang 5 of Wands. So pwedeng hindi mo in-expect. Along the way, may mga may encounter kang mga sagabal sa path mo, sa mga goals mo. Pwedeng may ka-competition ka. Pwede rin namang may mga conflict dito. Dramas na may encounter. Wow, tas sa ilalim niya, meron ka pang Wheel of Fortune. Ibig sabihin, maganda yung changes. Maganda yung pagkakataon para sa'yo ngayong December. Sa kung ano may gagawin mo, ito ay good sign. Kasi upright yung Wheel of Fortune mo. Okay? Meron lang mga dito, hassle, mga challenges na dadaanan mo along the way, pero kailan ba naman nang wala ng challenges sa buhay natin, di ba? Lagi namang meron. So, hindi na bagong balita yan. Check pa natin, ano pa yung iba paparating. Oh, by the way, baka may kasal dito. Meron ba ikakasal sa family? Or ikaw ba yan? May aatinan ka bang kasal? Ganyan. Tsaka pwede rin may mga pagta-travel since ito, full card, 8 of Cups, no? Pwede rin namang may mga closure dito, may mga bagay ka nang i-end, tatalikuran, at magsisimula ka ng panibago. Meron ding mga peace, ayan, peace offerings. Meron ding mag-i-improve na yung situation ninyo, may regeneration, improvement, may healing, para rin sa mga nangangailangan ng healing. Kasi nga meron na ditong mga bagay na gagaan na eh. Magkakaroon na rin ng freedom o whatever kind of freedom yan. Freedom from mga sakit ng ulo, freedom sa mga bayarin. Bird perched, shield, rat, cane, and mule. Sabi ko nga, di ba? Nabanggit ko ba o sa ibang sign yun? Pero may good news paparating sa'yo, bird perched, Taurus. Ayan. So, kung ano may na-expect mo, parcel, documents, mga balita, call, mga applications, etc., yung mga confirmation, ito na yun. Ayan, waiting for news, package, or letter. Ito na yung hinihintay mo siguro, much awaited na mga reply, applications, etc. Mga kasulatan. You need to defend yourself. Okay, so siguro mag-prepare ka kasi may mga situation wherein kailangan mong panindigan, kailangan mong pagtanggol yung sarili mo. No? Depensahan, ipagtanggol yung sarili mo. So yan, dapat handa ka sa mga ganyan. Baka may situations na ganyan ngayong December. Someone working against you behind your back. Kasi nga may backstabber. Baka merong mga eksena na sisiraan ka, tatraidoring ka, may mga gagawin behind your back. Kaya dapat, alam mo paano mo protektahan yung sarili mo or alam mo paano mo pagtanggol sarili mo, i-prove yung sarili mo. No? Siguro yan yun. Uy, mag-ingat about health. Kung hindi man sa health mo, health ng loved one, family member, ha. Disclaimer, hindi ako doktor. Palagi kong sinasabi, kapag merong concerns related sa health, palaging sa doctors kayo pupunta. Mule. Someone is extremely stubborn and unwilling to change. Maaaring may mga tao na makakapagbigay ng sakit ng ulo sa'yo. Kung hindi man ikaw ito, reading mo to by the way. Kung hindi ikaw to, pwedeng may mga taong matitigas ang ulo dyan sa paligid mo. Na maaaring yun yung magiging problema. Self, at saka kukuha tayo ng
Closing message, affirmation card. Closing message. Ang nahugot natin ay self. If beating yourself up worked, you'd be thin, rich, and happy. Try loving yourself instead. Huwag kang masyadong maging hard sa sarili mo, Taurus. Huwag kang masyadong maging critical sa sarili mo. Huwag mong i-push masyado yung sarili mo. Huwag mong pabayaan sarili mo. At lagi kang magtira para sa sarili mo. Self-respect, self-love, self-care. Yun yung advice sa'yo ng card mo for this month. At altruist, selflessness gives you the ability to give without expecting a reward in return. Practice altruism towards both humans and the natural world, and your heart will open more each day. Your quality of life will exceed expectations both spiritually and emotionally. Affirmation: I give without expecting anything in return. Wow, ito ay pagiging matulungin, pagkakawang gawa, paggawa ng mabuti, hindi lang sa humanity, kundi sa nature, sa animals. Ito yung pagbibigay ng hindi ka nag-expect ng kapalit. Maaaring itong month na to, masyadong malaki yung puso mo, masyado kang generous, grateful sa iba, no? Na mag-extend ka ng love, ng support, ng tulong, without expecting anything in return. Wow. So, pwedeng yan yung energy mo, no, this month. Kasi nga, di ba, baka maraming mga ngaroling sa inyo, charot. Maraming regalo. December hindi, joke lang. Pero malalim yung sinasabi dyan. So, yun yung reading mo for December 2025 or kung kailan mo mamapanood to. Sana makatulong to sa'yo. Sana na-entertain ka. Kung nagustuhan mo, nakarelate ka. Don't forget to like, follow, subscribe. Pa-leave na lang ng like, ng heart react, or pa-comment dyan, pa-share. At kung gusto mo ng private reading ko, dumiretso ka, one and only. Purple Teen Facebook page. Meta verified, may blue check. Pag walang blue check, hindi ako yon. Kayo ang mag-PM sa akin doon. Maraming fake na nagpapanggap na ako. I-add friend kayo, maunang mag-message. Godspeed, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.